two-party system. Di ba? Sabi nung iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Di ba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, oposisyon. Di ba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay VP Sara. So ang nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Di ba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na or bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction nung iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na. Na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Inupakan ka na ng ganon. Di ba? So, ganon din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, nagmasama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano nang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But dun mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan, nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba. Di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, may affidavit o wala, ang witness itetest mo, wag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh.
Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin tama yung pupuntahan. Hindi eh. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako, ako pa kakasuhan, plunder pa. Di ba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Di ba? So pasensya na po kayo kung minsan kailangan kong sagutin. Tactical yon. But going back to the strategic, ano ba ang ating trabaho ngayon? To reveal the truth. The truth about the problem in healthcare. How do people get their healthcare? So, pero habang nire-reveal natin, may balik yan ha. So, yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So, hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape. Di ba? O, tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, Senator Lacson, Sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang TUPAD, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika, at hindi dapat nag-iipitan. Oh, Sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. Oh. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. 'Di ba? Walang tinatago eh, walang ano, 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko rerespetuhin ko? Paano ko rerespetuhin? Eh, di ba, alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos, aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair ha, for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So, ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi ito pwedeng gamitin sa pagpapabango, which is not true also. Nung simula nung nagkaroon ng oil crisis, nung simula nung Israel, open na silang may picture, may pangalan sa pagdidistribute eh. Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong ha. As long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman, senador. Pagpunta naman nila sa congressman, senador, ay, dito sa congressman na to, kasi kakampi ng Malacanang. Dito kakampi, di ba? So, let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondon to. And I believe him. I believe him. When he was chairman of Finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to. At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. O, Senator Win, you're now the Senate President. May DOH Secretary ka, namumuliti ka. O, the ball is in your hands, di ba? Pero papayag ba tayo? Sa atin, ano ba ang isang weekend? Pero yung may sakit na hindi matuloy yung CT scan niya, hindi matuloy yung MRI niya,
hindi matuloy yung dialysis niya, that can be fatal, 'di ba? So sasabihin nyo kami namumulitika, yun ang ginagawa nyo. So sorry, mapupunta tayo sa politika because we have to fight the daily battles. But my point is strategy versus tactics. Daily battles versus the war. The war is really for the kind of Philippines we want. Diba? And yun ang last ko sasabihin, we have to articulate that. We have to articulate. So yung mga men and women of God na nandito ngayon, na you will be speaking on those topics, pasensya na po kayo kung napunta ako sa daily battles. But that's what we're facing. And iba-iba tayo ng trabaho. May taga-fast, may taga-pray, may taga-encourage, may taga-luto, may taga-linis, di ba? So, we're all part of that giant puzzle that the Lord has put. But as long as we said, Lord, use me, Lord, send me, I think we'll be okay. So, sa lahat ng nagpre-pray for us, lahat ng nagtatrabaho for us, guys, kayo yung inner core. So, don't lose faith. Some of you didn't sign up for this. But even if you didn't sign up for it, you had in your mind the kind of Philippines you want. So, 'di ba yung balik tayo doon sa na Lord, save mo ako. Pinadalang kita ng helicopter, 'di ba? So, in your mind, you probably had a different way. 'Di ba? So kung tingin yung education yung problem, you're probably drafting a super good bill on education, 'di ba? Or if you're talking about local government, baka nakadikit kayo sa pinakamagagaling na local government sa Metro Manila, dumikit kayo sa Taguig, sa Pasig, sa Manila, sa Quezon, whatever, 'di ba? Dumikit kayo sa Cebu, dumikit kayo sa Davao, sa Peace and Order, and you think that's the way. But His ways and His thoughts are not ours, 'di ba? In the same way, let's not say na yung ginagawa natin yun ang way ni Lord. Hindi. Tuloy-tuloy tayong nagdi-discern. But guys, ang point ko po, kung kayo'y nagdadasal for a new Philippines, a renewed Philippines, kayo nagdadasal for revival, it's here. It's here. So let's not only let's do more. Let's not only do more or work harder, let's work more intelligently. And wag natin pagpilitan ang ways natin. Day by day to. Every day pagtulog, Lord, thank you, wala pa kaming kaso. Thank you, Lord, may AX pa kami, wala lang MAIP. Thank you, Lord, na buhay pa kami. Paggising sa umaga, ganun din. Di ba? That's what walking by faith means. Hindi mo kita, pero alam mong dadating. Hindi natin nakikita yung klase ng Pilipinas na gusto natin. Pero sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. Good afternoon, everyone.